Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang horror action movie na may pamagat na The Mummy. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang taong 1127 AD nang makuha ng isang grupo ng mga Crusader Knight ang isang napakalaking pulang ruby mula sa sinaunang Egypt. Inilibing nila ito sa kanilang mga sariling libingan na umaasang walang makakatuklas nito. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula mga karekap sa London kung saan natuklasan ng isang construction crew ang ilang libingan ng mga kabalyero sa parehong lokasyon. Isang scientist na nagngangalang Henry Jekyll ang nag-imbestiga sa site at naghinala na ang libingan ay nauugnay sa kwento ni Amanet. Siya ay isang sinaunang Egyptian princess na sadyang tinanggal sa kasaysayan ng kanyang sariling mga tao. Sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa sinaunang Ehipto ay makikita natin karekap ang kwento ni Princess Amanet na nag-iisang anak na babae ng isang pharaoh. Siya ay sinanay bilang isang mandirigma at dapat na mamuno sa kaharian pagkatapos ng kanyang ama. Gayunpaman, nawala ang kanyang mga pangarap nang muling mag-asawa ang kanyang ama at nagkaroon ng isa pang anak na lalaki na naging tagapagmana ng trono. Sa kabila nito ay tumanggi ang prinsesa na mawalang silbi ang pinagkasunduan nila ng kanyang ama. Kaya nakipagsundo siya kay Set, ang Diyos ng kamatayan ng Ehipto. Ipinangako niya sa kanya ang dakilang kapangyarihan kung tutulungan siya nitong kumuha ng katawan ng tao para magkasama silang mamuno bilang hari at reyna. Pagkatapos ay binigyan niya ang prinsesa ng isang espesyal na punyal upang ilipat ang kanyang espiritu sa anyo ng katawan ng tao. Sa paghawak ng punyal karekap ay nakakuha si Amanet ng mga superpower. Ang kanyang katawan ay natabunan din ng mga tato at ang kanyang mga mata ay naging mamula-mula at ang kanyang mga pupil ay nadoble. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ng kanyang ama at pinatay siya, ang kanyang asawa at ang kanilang bagong panganak na anak. Hindi nagtagal ay sinubukan ni Amanet na isakripisyo ang kanyang kasintahan upang bigyan ng pisikal na anyo ang God of Death na si Set. Ngunit bago niya magawa iyon ay may mga pari na nakialam at pinatay ang kanyang kasintahan. Para mabayaran niya ang kasalanan ng pagpatay sa kanyang pamilya, si Amanet ay hinatulan na imummified ng buhay at inilagay sa isang sarcophagus. Pagkatapos ay inilibing siya sa Mesopotamia sa isang libingan na puno ng mercury upang pigilan ang kanyang masamang espiritu na makatakas. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula mga karekap sa kasalukuyang digmaan ng Iraq kung saan makikita natin ang dalawang Amerikanong militante na sina Sergeant Nick Morton at Corporal Chris Vail. Kasalukuyan nilang nilalabag ang utos ng kanilang mga nakakataas na opisyal at nagmamaneho sa isang nayon na dinagsa ng mga rebelde. Lumalabas na gusto ni Nick na maghanap ng mga mahahalagang artifact mula sa sinaunang panahon na maaari nilang ipuslit pabalik at ibenta sa black market. Gayunpaman, malinaw na tutol si Chris dahil maaari silang malagay sa panganib at hindi rin ligtas ang lugar na kanilang napuntahan. Hindi nagtagal, ang dalawa ay tinambangan ng mga kaaway mula sa lahat ng panig at pinaputokan ng baril sa lahat ng dako. Sinubukan nilang lumaban, ngunit naubusan sila ng bala at ang mga rebelde ay sobrang napakarami. Nang walang ibang opsyon, ay nag-utos si Nick ng airstrike upang maalis ang mga rebelde. Hindi nagtagal ay dumating ang ilang sasakyang panghimpapawid ng militar at ang nayon ay nawasak ng mga missile na inilunsad mula sa itaas. Dahil sa pagsabog na nangyari ay gumuho ang lupa at nagbukas ng isang butas. Si Nick at Chris ay sinipsip dito at nakakagulat na natuklasan nila ang isang napakalaking sarcophagus doon na talagang libingan ni Amanet. Dahil masyadong mabigat ang artifact para nakawin nila, ay ipinaalam nito ng dalawa sa kanilang commanding officer na si Colonel Greenway. Hindi nagtagal ay dumating si Greenway kasama ang ilang mga sundalo upang siyasatin ang kanilang diskubre. Kasama niya ang British archaeologist na si Jenny Halsey na agad na sinampal si Nick nang makita siya. Lumalabas na nagkaroon ng one-night stand ang dalawa sa Baghdad ilang araw na ang nakalipas. Ngunit habang siya ay natutulog ay ninakaw ng ating bida ang kanyang mapa ng lugar na ito at umalis ng walang paalam. Kasunod nito ay kinuha ni Nick, Chris at Jenny ang kanilang mga flashlight at pumasok sa loob ng nakakatakot na butas upang mag-imbestiga. Pagdating doon ay natuklasan nila ang isang libingan na tila binabantayan ng mga sphinx. Ang kakaiba ay dahil ang mga sphinx na ito ay nakaharap sa loob sa halip na palabas at maraming mga kadena ang humahawak sa sarcophagus pababa. Sinuri ni Jenny ang mga ito at napagtanto na ang mga nilalaman ay nagkakahalaga ng milyong-milyong pounds. Habang nag-i-explore pa sila, ay napansin nila ang mercury na dumadaloy sa lahat ng dako. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jenny na sinaunang mitolohiya ng Egypt. Ang mercury ay pinaniniwalaan na nagpapahina sa kapangyarihan
ng mga demonyo. Nang nakita ang nakakatakot na lugar, ay natakot si Chris at nagmungkahi na umalis na sila. Ngunit, tumanggi ang iba. Nairita nito ang ating pilyong bida, kaya binaril niya ang kadena na humahawak sa sarcophagus dahilan upang tumaas ito. Maya-maya ay isang malaking grupo ng mga spider ng kamilyo ang lumitaw sa lahat ng dako at ang isa sa kanila ay kinagat si Chris. Samantala, naranasan ni Nick ang isang pangitain ni Princess Amanet na nagpapasalamat sa kanya sa pagpapalaya sa kanya at tinawag siyang My Chosen One. Ngunit, ibinalik siya ni Jenny sa kanyang katinuan at humingi ng tulong sa pag-alis ng libingan sa lugar. Pagkatapos nito, ay inilagay nila ang sarcophagus sa sasakyang panghimpapawid at tumungo sa London. Si Chris, na nakagat ng gagamba, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang pag-uugali. Sinusubukan niyang buksan ang sarcophagus sa hindi malamang dahilan. Nang pagbawalan siya ni Greenway na gawin iyon, ay marahas siyang sinaksak ni Chris. Naalarma nito ang iba pang mga sundalo at naghahanda silang gumanti. Bumunot si Nick ng baril mula sa isa sa kanila at nagbabantang barilin sila kung sasaktan nila ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nang sinubukan siyang salakayin ni Chris, ay napilitan si Nick na patayin siya. Sa sandaling ito karekap, ang eroplano ay tinambangan ng isang malaking kawan ng mga uwak. Binasag nila ang salamin at agad na pinatay ang piloto at ang co-pilot nito. Nagiging sanhi ito ng pagkahulog ng eroplano at mukhang walang makakaligtas. Nang malapit na nilang sasapitin ang kanilang kapahamakan, ay iniligtas ni Nick ang buhay ni Jenny sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tanging parachute na nahanap niya at itinapon siya sa dagat. Hindi nagtagal ay bumagsak ang eroplano at ang lahat ng mga pasaherong sakay ay namatay. Kinabukasan ay makikita natin karekap ang mga bangkay ng mga sundalo na inilatag sa isang morgue room. Ngunit si Nick na idineklara ng patay ay biglang nagising at pinunit ang plastic bag. Tinitingnan niya ang kanyang sarili at laking gulat niya nang matuklasan niya na wala siyang senyales ng anumang galos o pinsala. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang multo ni Chris at ipinaalam kay Nick na siya ay sinumpa ni Amanet na naglalayong gamitin siya bilang isang vessel para kay Seth. Bago pa siya makapagpaliwanag ay pumasok si Jenny at ilang doktor sa morgue. Hindi nila makita ang multo ni Chris, ngunit nagulat sila nang makitang buhay at maayos si Nick. Sa ibang lugar karekap, sa lugar ng pag-crash, ay may dalawang pulis ang nag-i-inspeksyon sa lugar. Napansin ng isa sa kanila ang isang sarcophagus na nabuksan sa panahon ng pag-crash. Nakita niya ang mami ni Amanet at tinawag ang kanyang partner para tingnan ito. Ngunit, biglang nagising si Amanet at sinaksak ang kanyang mata. Pagkatapos, ay pinatay niya ito at sinipsip ang enerhiya mula sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating ang pangalawang opisyal at natakot nang makita ang bangkay ng kanyang kasama. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit pinatay siya ni Amanet at inubos din ang kanyang lakas. Ang prosesong ito karekap ay nagpapabago sa kanya at nagbibigay sa kanya ng higit pang mga katangian ng tao. Pagkatapos magkaroon ng kaunting lakas, ay inutusan niya ang dalawang bangkay na bumangon bilang mga zombie at maging mga alipin niya. Sa kabilang eksena karekap, sina Nick at Jenny ay nasa pub at sinubukang maunawaan kung paano siya nabuhay muli. Pinasalamatan siya ni Jenny sa pagligtas sa kanya at ipinaliwanag niya ang kwento tungkol sa Egyptian princess na si Amanet at ang Diyos ng kamatayan na si Seth. Ipinaalam din sa kanya ni Jenny ang tungkol sa isang sinaunang artifact na kilala bilang Dagger of Seth. Ang hawakan nito ay nilagyan ng ruby at ang kutsilyo at ang batong magkasama ang makapagbibigay ng kapangyarihan kay Seth upang makakuha ng pisikal na anyo. Sigurado si Jenny na nakatago ang artifact na ito sa isang lugar sa Europe dahil ninakaw ito ng mga English Crusaders. Pagkatapos ay dumating ang dalawa sa lugar na binagsakan ng eroplano at dinala ni Nick ang nalilitong si Jenny sa isang sinauna at inabandonadong gusali. Ito pala ang pahingahan ng mga puntod kung saan inilibing ang mga English Crusaders. Habang ginagalugad ang site ay nag-blackout si Nick at biglang nahanap ang sarili sa loob ng isang simbahan kung saan nakuha at pinigilan siya ng ilang zombie. Sa sandaling ito ay ginawa ni Amanet ang kanyang grand entrance at tinawag siyang My Chosen One. Pagkatapos ay sinira niya ang isang estatwa at nakita ang punyal na nakatago sa loob nito. Sinubukan ni Amanet na tapusin ang ritual na magpapabago kay Nick bilang si Seth, ngunit bigla siyang huminto nang mapansin niyang nawawala ang ruby sa health ng punyal. Dumating din si Jenny sa lugar na nakagambala kay Amanet at sa kanyang mga zombie. Ang galit na prinsesa ay nagmamadaling salakayin si Jenny na nagbibigay kay Nick ng pagkakataon na palayain ang kanyang sarili. Nilalabanan niya ang mga zombie gamit ang punyal at nagawang supilin sila. Pagkatapos ay tumakas ang dalawa sa lugar at nagmamaneho palayo sa kanilang van. Ngunit maraming mga zombie ang lumitaw sa paligid na naging sanhi ng pagliko at pagkadisgrasya nila.
Kasunod nito ay dahan-dahang nilapitan ni Amanet ang van, ngunit ilang armadong lalaki ang nagpakita at binaril siya ng mga bala na may mercury. Matagumpay nilang napigilan siya at tinulungan din ang dalawa na makaalis sa van. Sa sumunod na eksena ka-recap ay dumating sina Nick at Jenny sa isang pasilidad na nakatago sa ilalim ng Natural History Museum ng London. Habang naglalakad si Nick sa bulwagan nito ay napansin niya ang mga kakaibang artifact, kabilang na ang isang bungo na may mga pangil at isang nangangaliskis na bisig. Sa kalaunan ay nakilala niya si Henry Jekyll na siyang boss ni Jenny. Ipinakilala ng siyentipiko ang kanyang sarili bilang pinuno ng Prodigium, ang isang lihim na organisasyon na nakatuon sa pag-aaral at pagtuklas ng mga dark energy. Samantala, mahigpit na pinipigilan si Amanet na may mercury na dumadaloy sa kanyang mga ugat upang mapanatili siyang mahina. Pagkatapos ay ipinaalam ni Henry kay Nick na ang kanyang pasilidad ay ang tanging may kakayahan na alisin ang kanyang sumpa. Ngunit sinabi ni Amanet na ang kanyang kapalaran ay selyado na at ang sumpa ay hindi na mababawi. Samantala, isa pang archaeological team ng Prodigium ang nakikitang naghukay sa libingan ng Crusader. Hindi nila inaasahang natuklasan ang ruby na nalaman din ni Amanet dahil sa kanyang kapangyarihan. Para makalaya ay pinagapang niya ang isang gagamba at inutusan itong pumasok sa tenga ng isang Prodigium technician. Pagkatapos ay sinira ng technician ang bahagi ng makina na nagbobomba ng mercury sa kanyang mga ugat. Nang maglaon ay pinaalam din kay Henry at sa kupunan ang tungkol sa pagkatuklas ng ruby. Sinubukan ni Henry na mag-inject ng serum sa sarili, ngunit pinigilan siya ni Nick at humingi ng mga sagot tungkol sa kung ano ang balak nilang gawin sa susunod. Inihayag ng siyentipiko na dapat nilang patayin si Nick dahil siya ang vessel na pinili ni Amanet upang dalhin si Seth sa mundo. Ikinagalit ito ni Nick, ngunit iginiit ni Henry na ito lang ang tanging paraan para sa kabutihan ng sangkatauhan. Hindi handang sumuko sa kanyang buhay, ay ninakaw ni Nick ang serum ni Henry at sinubukang tumakas. Ito pala ay isang malaking pagkakamali dahil may split personality pala ang scientist at regular niyang tinuturok ang serum para maiwasan ang transformation. Sa pagkakataong ito ay nawala ng kontrol ang scientist at nag-transform sa kanyang sadista at marahas na alter ego. Nang makita ito ng gwardiya ay nagawa niyang kunin si Jenny. Gayunpaman, si Nick ay nanatiling nakakulong sa loob kasama ang nagising na halimaw na nagsimulang brutal na sumasalakay sa kanya. Pilit na sinisikap ni Jenny na basagin ang bulletproof na salamin para iligtas siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang malapit nang sasapitin ng ating bida ka-recap ang kanyang kapahamakan, ay nagawa niyang kunin ang syringe at itinurok ito sa galit na siyentipiko. Matapos huminahon ang sitwasyon, ay umalis sina Nick at Jenny sa pasilidad upang hanapin ang ruby at sirain ito. Sa kabilang banda ay napalaya ni Amanet ang sarili mula sa kanyang mga tanikala at nakapatay ng ilang mga sundalo. Sinipsip niya ang enerhiya ng buhay mula sa maraming lalaki na Prodigium bago makuha ang dagger. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang maitim na kapangyarihan upang basagin ang lahat ng salamin sa Prodigium headquarters. Maya-maya ay dumating siya sa libingan ng Crusader at muling binuhay ang mga bangkay ng mga kabalyero. Sa ilalim ng kanyang utos ay mabilis na pinatay ng mga zombie ang lahat ng mga sundalo sa libingan. Nagbibigay daan ito kay Amanet na kunin ang nawawalang ruby at ibalik ito sa pommel ng punyal. Sa ibang lugar ka-recap ay nakita ni Nick at Jenny ang multo ni Chris na gumagabay sa kanila patungo sa ruby. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, sila ay naharang at sinalakay ng mga bangkay ng mga Crusader. Sinira ng mga zombie ang isang pader na naging dahilan upang mahulog sila sa tubig ng Imbornal. Ngunit, sa kabila ng panganib na ito, ang dalawa ay buong tapang na lumaban kung saan si Nick ay namamahala upang basagin at punitin ang kanilang mga ulo. Pagkatapos nilang palayain ang kanilang mga sarili, ay sinubukan nilang maabot ang ibabaw na parte ng tubig upang makaalis. Ngunit, sa kasamaang palad, ay lumitaw bigla si Amanet at kinaladkad si Jenny sa ilalim ng tubig. Pilit na hinahabol ni Nick ang babae at sa oras na maabot niya ito ay namatay na si Jenny. Ang isang nalulungkot na si Nick ay naglunsad ng isang pag-atake kay Amanet ng buong lakas. Ngunit halatang wala siyang laban sa kanya at sa huli ay nasugatan siya. Ipinaalam sa kanya ng prinsesa na may mga kapalarang mas masahol pa sa kamatayan at nasa mas mabuting lugar na si Jenny. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa leeg at sinabing dapat siyang sumuko sa kanya dahil kapag natapos na ang lahat ay magpapasalamat ito sa kanya. Tila nakumbinsi si Nick at hinayaan niya ang kanyang sarili na halikan ni Amanet.
Ngunit ito pala ay isang daya at agad niyang inagaw sa kanya ang punyal. Pagkatapos ay nagpa siya ang lalaki na sirain ang ruby na umaasa na wakasan ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat. Gayunpaman, sinubukan ni Amanet na baguhin ang kanyang isip sa pamamagitan ng pag-angkin na kung hahayaan niya ang kanyang sarili na maging vessel, siya ay magiging isang Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Nang marinig ito, ay tumingin si Nick kay Jenny at napagtanto niyang wala siyang ibang gusto kundi buhayin siya. Ngunit, naiintindihan din niya na ang ritual ay magbibigay kay Amanet ng kapangyarihan sa kanya. Kaya naman, pagkatapos ng kaunting pagsasaalang-alang, ay sinaksak niya ang kanyang sarili sa puso. Nagiging sanhi ito sa kanya upang sumailalim sa pagbabagong anyo at ang pupil ng kanyang mga mata ay naging dalawa. Natuwa si Amanet sa nakita at maingat na nilapitan siya ni Nick. Sa palagay niya, ay halikan siya nito, ngunit sa halip, ay sinimulan siyang atakihin ni Nick gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. Madali niyang nadaig ang prinsesa, itinulak siya at sinimulang sipsipin ang enerhiya ng kanyang buhay. Sa huli ay bumagsak si Amanet at bumalik sa kanyang natutuyot na mummy form. Pagkatapos ay ginamit ni Nick ang kanyang kapangyarihan para buhayin si Jenny. Ngunit nang mabuhay siyang muli ay hindi niya mahanap si Nick na iniwan siyang nalilito. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, sa kalaunan ay napansin niya si Nick na nagtatago. Ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha kahit na ilang beses pa siyang tinawagan ni Jenny. Dahil dito ay napagtanto ng babae na isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas ang kanyang buhay. Nakiusap si Jenny sa kanya na manatili, ngunit nagpaalam si Nick at umalis dahil alam niyang hindi na siya tao. Pagkatapos ng ilang araw karekap, ay makikita natin sina Henry at Jenny na nanonood habang ang mummified na katawan ni Amanet ay inilagay sa isang sarcophagus. Ang sarcophagus ay nilagyan ng maraming mercury upang maiwasang makatakas muli ang prinsesa. Sa ibang lugar karekap, sa disyerto, ay makikita natin si Nick kasama si Chris na binuhay niyang muli at ang dalawang matalik na magkaibigan ay sumakay sa kanilang mga kabayo patungo sa isang bagong adventure. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!